Mapapansin ninyo sa 16 pa lamang, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. So, ibig sabihin, mayaman na siya, plus may nadagdag pa na kayamanan sa kanya. O, di ba? Pero still, ang inisip nitong mayaman na ito ay puro pang sarili. Akin, akin, akin. Papaano ako mamumuhay ng masagana? Papaano ako kakain ng hindi nag-iisip kung may kakainin pa ba ako sa sunod na araw o kinabukasan? Pero itong taong ito, puro akin, akin. At yan yung gusto nating matutunan sa oras na ito na hindi tayo, lalo na tayo mga Kristiyano, hindi tayo magiging sakim. Amen? Wow. Ang ganda ng ating topic ngayon. Pero meron tayong 4 na katuruan. Meron akong 4 na nakita dito. Marami kayong pwedeng makita dito sa mga talata na ito. Ngunit 4 yung aking gustong bigyan ng puntos. Una, kung nakaranas tayo ng kasaganaan sa buhay, huwag pansarili lamang ang isipin. Hindi tulad nung mayaman dito na pansarili lamang ang iniisip niya. So, sa verse 17, verse 18, makikita nga natin diyan na pansarili lamang yung ginawa, ang iniisip nung mayaman. Ano po? Kung nakaranas tayo ng kasaganahan, ay siyempre, unang-una, magpasalamat tayo sa Lord. Meron tayong mga pagpapala. Thank you, Lord. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Yan yung ating kailangan gawin. Mag-pray tayo, magpasalamat tayo sa blessing. Kasi sa dinami-dami ng tao, isa ka sa pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Okay. Sabi nga, share the blessing. Alam niyo yung salitain natin ngayon sa panahon na ito, share the blessing naman. Sana all. O, di ba? Yan yung ating mga salitain ngayon. Maging padaluyan tayo ng pagpapala sa iba, mga kapatid. Amen? Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos at yun ang gusto ng Panginoon. Alam mo, ang Panginoon talaga ay very unselfish. Pati, kumbaga, nagmo-motivate ang Panginoon na through the blessing na nakakamta natin, na-worship, pag nagbigay tayo pala sa kapwa, doon sa simpleng pasasalamat ng binigyan mo, galak na ang Panginoon. Ano po? Kaya maging padaluyan tayo ng mga pagpapala. Katulad nung, kasi pag hindi natin pinadaloy ang pagpapala, nagiging stagnant ito. Nai-stuck lamang ito. Wala nang bagong pagpapalang papasok sa inyo. Kapag na-stuck ang pagpapala sa mga kamay lamang ninyo, natin. Ano po? Katulad ng tubo ng tubig na lagi-lagi nating sinasabi dito na kapag na dapat parang tubo tayo ng tubig, yun ang ibig sabihin ko, na kailangan yung flow ng water do sa tubo, kailangan continuously na nag-flow. Pansinin ninyo, kapag ang isang tubo ng tubig, kagaya ng sa barangay natin, before yung sinasabi ko, kasi ngayon maganda na ang tubig natin, before, ang tubo natin ay matagal na hindi nadaluyan ng tubig. Ano nangyari? Tinubuan ng lumot. Anong ibig sabihin nun? Mabablock yung passage nung tubig. So meaning, may lumusot man, mounting volume lamang. Hindi katulad nung, or sabi ko, konti lamang, or baka wala na mismong dumaloy. Di ba? Kasi mabablock siya ng mga lumot. Pero kung tayo ay pinapadaloy natin everyday ang pagpapala, ang tubig sa tubo, hindi po mabibuild up yung mga magbablock doon sa tubig. Hindi po mabablock yung blessing ng Panginoon. Kasi
nagpapala ka sa iba. O, di ba? Wow. Kakabless talaga yung ating pinag-uusapan sa oras na ito. Number 2, teaching natin. Ang kasaganaan ay hindi nangangahulugan ng self-pleasure. Ano po? Ulitin ko. Ang kasaganahan, para makasunod si Kuya Ed, ang kasaganahan ay hindi nangangahulugan ng self-pleasure. O ano ba yung self-pleasure na yan? Yung, Inglesero ako kaya medyo hindi ko maintindihan sa Tagalog Yung bang, lagi-laging sarili mo na lamang yung binibigyan mo ng kaluguran, So, hindi dapat ganon. Hindi nangangahulugan na yung kasaganaan natin ay puro pang sarili lamang natin. Oh. Hindi po kailangan na tayo maging self-centered. Kasi kapag puro sarili natin yung iniisip natin na kailangan sarili mo yung mapasaya. Ito. Sa Facebook, kayo na sobrang pagod, self naman. Kumbaga, puro self na yung awan ko kung nakakabasa kayo nun, puro sarili ko naman yung aking pasasayahin. Walang masama, actually walang masama. Pero kung yun lang naman talaga yung tinatakbuhan, walang Diyos sa isip mo o sa puso mo, may problema yun, puro self mo. Diba? Pero kung ito kasi yung very tricky or medyo, kumbaga, delikado. Awan ko kung narinig nyo na yung kwento na yung isang empleyado ng isang pribado o pampubliko, sa tuwing kinsenas katapusan na sumasahod siya, ay talaga naman nakalaan sa pamilya. Ayun naman talaga, kaya tayo nagtatrabaho, talagang para sa pamilya, So, para sa pamilya, para sa kapwa, iniisip. Pero one time, merong isang kaibigan niya na, "Oy pare, huwag ka masyadong, suga pa sa trabaho. Bigyan mo rin naman ng, mag-aliw-aliw ka naman. Medyo, mo naman yung sarili mo. Kumbaga, ano bang ibang term pa doon? Yun lang ang alam ko Aliwin mo ang sarili mo. Kumbaga, hindi puro trabaho lang ng trabaho. Sa makatuwid, pagka sweldo, kinsenas, isang beses siya nagkameron ng pag-aaliw. So, pumasok ng bar, kasi nandun, madalas kasi sa mga lalaki, hindi ko sinasabing lahat baka naman may bumato sa akin dito. Pero madalas sa ilan sa mga lalaki, pag medyo may pera, lalo na't nasa syudad, papasok sa bar, mag-aaliw-aliw. Madalas kasi, ang pag sinabing aliw, quote and quote, ito ay kasiyahan sa paglalasing, pagbabarkada, babae, droga, at marami pang iba. Alam ko namang alam ninyo yung ibig ko sabihin. Pero, gano'n na ngayon nangyari doon so one time, sumahod siya, isang beses, nag-aliw siya. Inaliw niya ang sarili niya. Nang sumahod ng katapusan, anong nangyari? "Oy pare, sumama ka naman sa amin. Huwag yung puro, sabi ng kaibigan." So, nagpakasaya? Meron ba dito nun? May nagpakasaya, may nag-aliw ng sarili. Dating isa, naging dalawa na. Siguro, naging tig-isa sa bawat tig-isang linggo. Sa bawat linggo, may isa na. Sumunod na sahuran, akinsi na uli, Pare, huwag ka masyadong suga pa sa trabaho. O ano nangyari? Dahil, kumbaga, na-realize ko na, talagang kailangan medyo sarili naman. Self naman. Wow. Yung 2 beses, naging 3 beses na. Hanggang sa dumating ang
ang mga sunod-sunod na mga sweldo, wala nang may padala sa pamilya. Naubos na sa kasi self. Naubos na sa kasi self. Kasi nagiging self-centered na. So, hindi maganda yung kanyang pare kasi dinadala siya sa hindi magandang gawain. Ano po? So, number 2, ang kasaganaan ay hindi nangangahulugan ng self-pleasure. Gusto ko lamang po ipakita sa inyo doon sa istorya na sinasabi ko na kung ikaw ay hindi man nakakatikim ng iyong pagpapagal, hindi naman masama na sa pamilya mo naman nilalagay, sa mahal sa buhay mo inaano. At hindi rin naman masama na ikaw ay tumikim ng iyong pagpapagal. Kasi, unang-una, ikaw naman ang nagpagod dyan. Ikaw naman ang nagpagod. Pero, wag lamang mawawala or wag papasok sa atin yung self-centeredness. Yung para bagang, ang datingan na ay parang ikay nalugi na. Kasi pag naramdaman mo sa sarili mong ikaw ay nalulugi, doon na papunta sa self-centeredness yun, mga kapatid. Actually, hindi ko na nasusunod yung aking guide. Hindi masama ang mag-aliw sa sarili sa tinatamasang kasaganaan. Pero, wala tayong naiipon sa langit. Ayun ang problema, no? Kung puro luho sa sarili ang nasa isip. Kaya, make it sure lang mga kapatid, balanse. Pwede naman mag-aliw sa sarili, bakit naman hindi? Pero, mas mainam na mag-invest dun sa investment para sa langit. Yun ang point ko investment para sa langit. So, number 3 tayo. Live meaningfully as if it is your last day. May kinalaman ito doon sa aming pag-aaral nung last Wednesday. Live meaningfully as if it is your last day. Verse 20. Nasaan na ako? Verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sabi sa Job 14:5, ito po yung teksto namin nung last Wednesday. Sa simula pa'y tinakda na ang kanyang araw, bilang na ang kanyang araw, Sa simula pa'y tinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. O sino nga sa atin na makakapagsabi na tayo ay buhay pa? Mamaya? Bukas? Sa makalawa? Kagaya niyan, meron na naman kaming patay dito sa bahay. Sino nakakakilala kay Donald? Kay Kuya Donald, patay na. Ano po? So, sino sa atin yung makapagsasabi na tayo ay buhay pa sa mga susunod na oras, sa susunod na araw? Wala. Di ba mga kapatid? Wala makakapagsabi. Ngayon, di ba, pinakamainam na gawin na natin talaga yung pinakang the best natin. Di ba? Paano kung ang buhay natin ay magwawakas na pala ngayon? O kaya'y bukas? At no extension. No extension, sabi sa aklat ng Job, na hindi na kayang lampasan. Paano kung ganun yung mangyari sa buhay natin? Tapos, wala tayong investment sa langit. Di ba? Kaya naman tayo nandito para makapag-invest tayo sa langit. Para in the end,
tayo rin yung mananagana sa langit. Tayo yung may kaligtasan sa langit. Tayo yung makakapiling natin ang Diyos sa langit. Di ba? Kaya tayo yung nag-i-invest dito pa lamang sa lupa. Ayaw ni Kristo na matutulad tayo sa mayaman. Yung, alam niyo yung yung sa Lucas din ito, Lucas 16. Yung mayaman at si Lazaro. Ayaw ng Diyos na katulad din tayo nun. Na ang ginawa lang nitong mayaman na ito'y puro pagpapasaya sa kanyang sarili, sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya naging self-centered Nag-isip siya sa kaibigan. Pero puro kasiyahan, puro paglalasing ang ginawa nila noong panahon na yon. At dumating nga ang panahon na siya mamatay dahil hindi siya marunong man lamang magbigay, magpadaloy ng kanyang pagpapala, biyaya. Hindi man lang na naabutan. Sino? Si Lazaro. Ano nangyari? Doon pinulot sa Hades. So ayaw tayo matulad ng ating Panginoon doon sa mga ganong klase ng mga tao. Maging dito sa ating teksto ngayon, yung mayaman, puro self-centeredness lang yung kanyang ugali. Yung kanyang iniisip, puro sa sarili lamang. So, ayaw ng Diyos na tayo, kaya nga yan sinalarawan ng Panginoon dahil ayaw niya na tayo'y maging sakim sa kayamanan. Gahaman. Sukab. Ang lalim na Tagalog nun ha. Ayaw ng Diyos na tayo maging sukab sa kayamanan. Invest in eternity, mga kapatid. Mag-invest tayo sa eternity. Hindi man yung investment lang sa lupa. Pero inuulit ko, quote and quote, hindi masamang magpayaman, pero kailangan marunong tayong mag-invest sa kaharian ng Diyos. Amen? Mamuhay po tayo meaningfully, mga kapatid. Kapag alam mo na ang deadline ng isang patrabaho o assignment sa atin, alam mo nang may hangganan na yung patrabaho sa atin at kailangan na tayong i-evaluate noong ating pinagtatrabahuhan kung tayo ay pwede pang ma-renew or kung pwede tayong matanggap sa trabaho. Anong ginagawa natin? Pinaghuhusayan natin. Kapag alam na natin yung deadline, kapag alam natin yung evaluation date natin, pinaghuhusayan natin. Ang tanong, paano ito sa buhay nating mga tao, hindi natin alam kung kailan yung evaluation date ng Panginoon. Hindi ba dapat na kahit hindi natin alam, kailangan tayo ay prepared. Kailangan tayo ay nag-i-invest sa kaharian ng Diyos. Di ba? Try to imagine, try to think. Hindi natin alam na bukas na pala, mayroon ng paghusga sa atin ang Diyos. Yung sinasabi sa Job 14:5, hindi mo na kayang lampasan pa kung ano yung sinulat. Kung hanggang dyan na lang ang buhay mo, hindi ka na magkakameron na extension pa. Paano kung gano'n na tayo sa araw ng bukas? Hindi natin ginagawa yung living our life meaningfully. Hindi tayo nag-i-invest para sa kaharian ng Diyos. Hindi man lamang tayo nagbigay, nagpakain sa ating mga kapwa na nangangailangan. Hindi man lamang tayo nakapag-share ng salita ng Diyos. Hindi man lang natin tinulungan ang church para ito ay, kumbagay, makatayo sa sarili. O pag sinabing church, tayong people ha, hindi po yung building, hindi man church building ha. Isip. Kaya, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin.